Nakukulangan ang ilang minority senators sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Kaya nagbigay sila ng sarili nilang report na may higit 500 pahina para ilahad ang tingin nila ay mga dapat na managot sa anomalya. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J. Dismayado sina Senator Amy Marcos at Rodante Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Anilay bitin daw ang pagtugis ng komite sa maanumalyang flood control projects at issue ng korupsyon. Kung si Senador Rodante Marcoleta ang tatanungin, nakakabitin daw ang naging pagbabalik ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Isa sa tinalakay ang mali-maling coordinates ng mga proyekto. Pero sabi ni Marcoleta, luma na yan at naungkat na noong siya pa ang chairman ng komite. It was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed na personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. So, sa parang bitin na bitin parang walang gustong umusad. I can feel that. Umaasa silang mayroon pa sanang bagong lalabas sa pagdinig, lalo't nandoon ang ilang mga dating opisyal ng DPWH. Kinwestiyon din nila ang lakas ng ebidensyang bitbit ng dalawang babaeng tumestigo tungkol sa house and lot na umano'y binili ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng mga diskaya. Dapat daw ay ipatawag o ipadala sa Senado ang mga dokumentong makakapagpatunay nito at hindi lang ang mga testimonyang binitbit ni alias Joy at Maria. Dapat din daw imbitahan na muli si Romualdez sa pagdinig. Tingin din nila, hindi sila ang pinatutungkulan ni Senator Ping Lacson na umano'y detractors na dapat manahimik. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwede utusan ng kapwa nilang senador sa Senado. Hindi naman pwede maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkol. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Para kay Senator Amy, dapat din daw imbestigahan ng komite ang mga inilabas na video ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, lalo ang mga pangalang binanggit ng kongresista. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiscay, sana ba yung mga yun, ano? Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Parang laging bitin laging may kulang, laging pinapara, whether on purpose or nakakaligtaan. Samantala, satisfied naman si Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Erwin Tulfo sa naging pagdinig. Aniya, nagkaroon ng paglilinaw sa mga maling coordinates, kaya maaaring maasahan ang pananagutan sa mas marami pang sangkot na individual. Dagdag pa ni Tulfo, kailangan nga lang patunayan ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa korte na hindi siya tumanggap ng kickback, lalo ang naturang oversight sa ahensya. Dapat na rin daw i-turn over ng Blue Ribbon sa korte ang investigasyon sa flood control scam. Ang alam ko po may committee report na lang po yata. I don't know kung may isang hearing pa, depende po kay Senator Lacson. Pops J, nagpasa na rin ang minorya ng tinatawag nilang minority report kay Senate President Tito Soto. Naglalaman ito ng kanilang mga obserbasyon, kanilang mga natuklasan o findings, pati ang mga rekomendasyon at legislative measures na maaaring gawin na nakabase sa lahat ng mga lumipas na pagdinig. Laman din ng minority report ang mga personalidad na ayon kay Senator Rodante Marcoleta ay tinuturo ng mga ebidensya para managutan at ito ay kanilang mga irerekomenda rin na masampahan ng kaso. Pops J. Merimon, ano raw ba ang tingin ng Senate Blue Ribbon Committee o ni Senate President Tito Soto dyan sa report ng minorya? Tatalakayin ba nila ito? Pops J, kanina sabi naman ni Senate President Tito Soto, noong ipinadala daw sa opisina niya, ang sabi kasi dito nila Senator Marcoleta noong December, na ipinadala itong minority report, pinorward daw ito ni na SP Soto sa Blue Ribbon Committee dahil lahat ng related na mga dokumento ay doon ipapadala. Dahil pagdating sa mga minority report, hanggat hindi pa raw naglalabas ang mother committee ng report nito at sa kaso nito yung Blue Ribbon nga, hindi pa maaari talagang maglabas ng tinatawag talagang minority report. So sa ngayon, unofficial na dokumento ito, mga piraso lamang ng papel at kaya hindi pa siya maikakalendaryo. Pwera na lang kung magkakaroon ng pagbabago sa pagbabalik ng sesyon. Pops J. Merimon, kapansin-pansin na wala si Senadora Amy kahapon sa hearing. Bakit daw?
Pops Ray, ang nasabi kanina sa press ko ni Senator Marcoleta, parang may kinailangan daw asikasuhin sa mata ni Senator Amy. Ang nasabi ni Senator Marcoleta, parang kinailangan daw patakan yung mata ng senadora, kaya hindi naka-attend ng pagdinig itong si Senator Amy kahapon. Meron man kumpiyasan sina Senador Marcoleta at Senadora Amy na hindi sila yung sinasabing detractors. May pahaging ba si Senador Ping Lacson kung sinong tinutukoy niya? Wala, Pops J. Doon kasi sa opening statement kahapon ni Senator Ping Lacson, parang naging pagpaparinig lang ito in general to sa lahat daw ng mga ingay, yung mga nasasabing detractors na hindi raw nakakatulong sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya yun yung sinasabi ni Senator Ping kahapon na shut the F up at ipagpapatuloy na yung pagdinig at pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Pero kanina naman, kumpiyansa naman si Senator Amy at Senator Marcoleta na hindi raw sila yung pinatutungkulan dito dahil alam naman daw ng mga senador na hindi raw sila pwedeng utos-utusan, hindi raw pwede maghari-harian o magreyna-reynahan. Pops J. Pero man matapos ang pagdinig kahapon, magkakaroon pa ba ng susunod na hearing ang Blue Ribbon Committee? Pops J, sabi dito ni Blue Ribbon Vice Chair Senator Erwin Tulfo, depende raw yan sa desisyon ni Senator Ping Lacson. Pero sa pagkakaalam niya so far, again, depende ito kay Senator Ping, parang mailalabas na lang daw na committee report ang Blue Ribbon, tapos maaaring ito-turn over na ito sa korte. Pero sa ngayon, yan yung inaantabayan na natin yung official na announcement mula kay Senator Ping kasi kahapon, sinuspend niya lang yung pagdinig, wala pa siyang sinasabi kung huli na ba yun o kung kailan naman ang susunod na pagdinig. Pops J. Meron man sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ipinaresto na ng Sandigan Bayan. Sino pang nakadetain dyan na dawit sa flood control scam? So far, Pops J, dalawa na lang yun nandito. Itong ang contractor na si Curly Discaya, pati si District Engineer Henry Alcantara. Yung kaso ni Henry Alcantara kasi, since nakapailalim na siya ng Witness Protection Program, dapat ilipat na siya, dapat tanggalin na siya sa kustodiya ng Senado. Na sinasabi ni SP Soto, inauthorize na rin daw niya, sadyang hinihintay na lang talaga yung pinaka-transfer. Ang sinabi kasi dito ni Prosecutor General Fadulyon, hindi pa raw nila ilipat agad-agad dahil kailangan pa raw nilang asikasuhin yung pinaka-transfer at yung lilipatan ni Henry Alcantara since nakapailalim na siya ngayon sa Witness Protection Program. Pero oras na umalis itong si Henry Alcantara, ang mananatili na lang muna dito sa kustodiya ng Senado, itong si Curly Discaya. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Mary Mon Reyes.